Hello everyone! Welcome again to our YouTube channel. I'm your Research Geek 101. Let's learn together. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang research gap o yung area na hindi pa gaano na-explore o limitado ang ginawang pag-aaral sa body of knowledge. So ano ba ang research gap? The research gap is the missing link in the literature. Ibig sabihin, ito ang pinaka-gray area o void o gap o hindi pa na-explore. Kung hindi naman kaya, kung na-explore man siya, ay limitado yung exploration na ginawa. Kaya dapat pa rin magkaroon ng isang research investigation. Ito rin yung mga hindi nasasagot na mga tanong o mga problema sa mga nag exist o mga nagawa na ng mga literature o hindi naman kaya yung mga pag-aaral na matagal nang ginawa na kailangan pa rin sagutin yung mga tanong o mga problema na hindi pa nasasagot. Ito rin yung mga deficiency o mga kakulangan sa mga datos na susuporta sa isang pag-aaral o hindi naman kaya doon sa mga nag exist na mga literature na sinasabing ito pa yung kakulangan sa mga nagawang pag-aaral. So sa slide na to at sa mga susunod na slide ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng research gap at paano magsulat ng mga ito. Una, ang knowledge gap. These are gaps in knowledge or understanding of a subject where more research is needed to fill the gaps. Itong knowledge gaps na ito ay yung mga kakulangan pa sa ating kaalaman. Ibig sabihin, meron pang kailangan liwanagin o kailangan i-explore pa at investigahan para lumalim yung ating understanding sa knowledge. For example, there may be lack of understanding of the mechanisms behind a particular disease or how a specific technology works. Ibig sabihin, meron pang kakulangan doon sa ating understanding kung paano nag-work ng ibang mga bagay o di naman kaya yung mga factor na pwede maka-apekto sa mga bagay-bagay. For example, pwede na meron pang kailangan liwanagin at kailangan pang palalimin sa common understanding natin. For example, kung paano magturo o kung paano gamitin ang isang technology sa pagtuturo. Pangalawa ay ang conceptual gaps. These are gaps in the conceptual framework or theoretical understanding of a subject. For example, there may be a need for more research to understand the relationship between two concepts or to define a theoretical framework. So, ang conceptual gaps ay commonly ginagamit doon sa conceptual framework at saka theoretical understanding. Minsan kasi sa mga conceptual framework na ginagawa natin, makikita natin na meron pa rin tayong mga area, concept, idea, or variable na pwede pang i-explore. Same lang din sa mga theoretical understanding. Pwede kasi na mayroong ibang theory na pwede pang gamitin o hindi naman kaya ay pwede tayo mag-create ng sarili nating theory na pinapaliwanag ang existence o hindi naman kaya ay ang veracity ng isang problema. Susunod na uri ng gap ay ang methodological gap. Ang methodological gap ay gaps in the methods used to study a particular subject. For example, there may be a need for more research to develop new research methods or to refine existing methods to address specific research questions. Dito naman makikita natin na minsan malalaman natin na mayroon pang kailangan panibagong research design o research method na pwede natin gamitin. May mga pag-aaral kasi na ang ginamit lang ay isang method, for example, quanti, o di naman kaya ay quali, o hindi naman kaya ay mixed method. Minsan, pwedeng i-combine natin itong mga methodologies na to, o di naman kaya, pwede tayong mag-create ng bagong design o research design na akma sa ating pag-aaral na hindi sinasaklaw o hindi pa na-discover o hindi pa na-explore sa iba pang mga studies. So madalas ito rin yung common na ginagamit para at least maging extensive yung ating ginagawang exploration kasi mas intensive, mas comprehensive o di naman kaya minsan we are combining methodologies para maging comprehensive yung ating ginagawang pag-aaral. Ang susunod ay ang data gaps. Ang data gaps ay gap in the data available on a particular subject. For example, there may be a need for more research to collect data on a specific population or to develop new measures to collect data on particular construct. Ibig sabihin, minsan malalaman natin o makikita natin na mayroon pa mga kailangan pa mga datos na kolektahin na hindi lang sa isang datos tayo nakarely. Pwede naman sa ibang mga pag-aaral, very data specific yung kanilang ginawa na nakatuon lamang sa isang grupo ng population o sa iisang sample lamang.
So, pwede natin i-recommend sa ating pag-aaral no, sa current study natin na sa ating gagawing exploration ay tayo ay gagamit ng multiple data o di naman kaya from multiple sources yung ating gagamitin na data kasi nga nakita natin sa ating data gap no sa ating research gap na mayroong kakulangan doon sa data na nag-gather sa mga previous studies. Ang susunod naman ay ating mga practical gaps. These are gaps in the application of research findings or practical situations. For example, there may be a need for more research to understand how to implement certain practices, for example, evidence-based practices in real-world settings, or to identify barriers in the implementation of such practices. Ibig sabihin, no, sa ating mismong practice, no, sa everyday life na ginagawa natin, for example, no, kung sa pagtuturo, sa trabaho mo, no, paano in-apply yung mga iba pa mga pag-aaral before yung mga findings na ito, at kung meron bang kakulangan pa o void or gap sa mismong pag-implement o pag-practice ng mga ito. Pwede rin naman, for example, no, sa mismong practice natin on ourselves. So, observation natin kung paano ginagawa ito no, ng ibang mga practitioners. So, ito yung mga pwede natin i-consider. Marami pang klase ng mga gap at yun ang i-explore natin sa susunod na slide. So, narito pa ang ibang uri ng ating research gap. Una ay ang evidence gap o hindi naman kaya ay contradictory evidence gap. Minsan kasi may mga results from studies allow us for conclusions in their own right, but are contradictory when examined from a more abstract point of view. So minsan, no, kahit may mga pag-aaral na nag-present na ng mga evidence or findings sa kanilang pag-aaral, pagka in-examine pa daw natin ito o tinignan natin mabuti, minsan no, may mga contradictory or salungat mismo dun sa mga resulta o hindi naman kaya doon sa mismo pinapresent sa ating evidence. So, kailangan pa rin natin i-investigate ito further. So, pwede natin sabihin na mayroong evidence gap dun sa mga present na mga previous studies at kailangan pa rin natin magsagawa ng isang investigation. Susunod naman ay ang knowledge gap or knowledge void gap. May kakulangan ito no, sa mismong knowledge na available. Ito ay similar lang din dun sa knowledge gap na present natin kanina na mayroong kakulangan doon sa understanding of concepts, ideas, no, na pinapresent sa mga previous studies. Siyempre, gusto pa natin makita no, yung mga in-depth understanding or mga in-depth idea tungkol sa topic na iniimbestigahan natin. Same lang din yung practical knowledge gap o yung action knowledge conflict gap, no? Yung mismong the way how we practice yung mga findings o yung mga results sa mga previous studies at yung mga void na nakita natin o yung mga gap na nakita natin doon sa mismong pag-practice natin ng mga ito. So, may mga pag-aaral na hindi pa rin nako-cover yon, no? At kailangan natin i-explore at tayo mismo ang magsagawa ng pag-aaral para ang mismong mga practical knowledge gap or void na nakita natin sa ating practice or sa practice ng iba ay ma-address pa rin natin. So, same lang din si methodological gap o yung method and research design gap. So, gaya ng sabi ko kanina, may mga pagkakataon na limitado yung ginamit na methodology or pwede naman kaya, no, pwede pa tayong mag-explore ng ibang methodologies or research design or mag-create ng ating sariling research design, for example, at i-present natin ito sa ating or i-apply natin ito sa ating mismong study. Ang susunod naman ay ang empirical gap o yung evaluation void gap. Itong empirical gap or empirical gap ay mga gap na kung saan makikita natin na sa mismong pag-evaluate natin sa isang study o hindi naman kaya may mga datos na observable na kailangan nating i-verify pa sa ating pag-aaral. So based on the observations at based sa mismong practice, for example, sa mismong evaluation natin sa mga ginagawa natin everyday or sa iba nating mga practices, ay pwede pa rin tayong makakita ng gap na pwedeng i-explore at iyon nga yung ating tinatawag na empirical or empirical gap. Next naman ay ang theoretical gap. So, ang theoretical gap ay similar lang din doon sa unang gap na nakita natin, na in-study natin kanina. Particularly, ang focus nito is more on theory. Yung kanina kasi may kasama pa siyang conceptual gap sa ating mismong conceptual framework. So, as the name suggests, yung theory application void gap.
So, meron pang kakulangan dun sa mismong theory na i-apply o di naman kaya pwede mag-create tayo ng sarili nating theory para mas maintindihan pa yung mismong iniimbestigahan natin. Minsan kasi, for example, no, meron mga theory na hindi applicable o may mga bagong phenomenon na kaya lamang ipaliwanag ng panibagong theory. At yung panibagong theory na yon, tayo mismo ang magpo-propose. Andyan din yung population gap o yung mismong void or puwang natin dun sa kakulangan sa population or sa sample na ginamit natin sa ating study. So, minsan kasi no, yung mismong representative na population ay maliit lang o di naman kaya malaki o hindi naman kaya sa ibang setting na pwede pa rin tayong mag-explore ng iba pang population na pwede natin pag-applyan ng ating pag-aaral. Meron din naman, no, ang iba, ito ay kinoconnect sa geography or location gap. Ibig sabihin, merong void or gap dun sa pinakamismong setting sa ating pag-aaral. Minsan kasi ang setting natin sa isang lokal lang, o sa isang lugar lang, o sa isang region lang, o di naman kaya no, sa isang village, o di naman kaya sa isang school lang. So, pwede pa tayong mag-explore ng iba pang mga setting or population na pwede natin pag-applyan ng ating pag-aaral. So, narito naman kung paano isulat yung iba't ibang klase ng gap na present natin kanina. So, makikita ninyo sa inyong left column ang mismong example ng isang gap. At sa kanya namang right column, makikita natin kung paano ito isusulat o yung mga strategy kung paano natin isusulat ang mga ito. Ang mahalaga ay sa kada gap na ating i-represent ay malinaw nating maipaliwanag kung paano no, nag-e-exist o kung paano nyo nalaman itong gap na to. Ang mahalaga lang dyan, bukod sa pag-reiterate or pag-present na mayroong ganitong klase ng gap, for example, evidence gap, ay liwanagin natin din at mag-cite tayo no, ng mga literature as much as possible na sinusuportahan. Halimbawa, pag sinabi mong meron tayong kakulangan sa evidence gap, sabihin mo na sa mga previous research na ginawa, particularly sa ganitong study, sa ganyang study, at sa ganitong study, no, ito lang yung mga evidence gap, evidence, na kanilang present. That's why meron pang evidence gap. At i-pinpoint mo, o i-identify mo kung ano mismo yung evidence gap na yon. Anong klase ng evidence yung kulang pa? Anong klase ng evidence yung kailangan pang i-investigahan o i-explore pa sa iyong pag-aaral? Same lang din sa knowledge gap, practical knowledge gap, sa methodological gap, empirical gap, theoretical gap, at saka sa ating population gap. So, ang mahalaga dito, bukod sa sinasabi natin na mayroong ganitong klase ng gap, ay ito yung mga available na mga previous resources or references na naging basis natin para sabihin na oo nga mayroong gap. Kasi sa mga pag-aaral na ito, ganito lang yung kanila naging point of reference or point of discussion when it comes sa mga area, concept, or variable methodologies or population na ito. That's why sa ating pag-aaral ay sasagutin natin itong research gap na ito. Next is how to identify the gaps in the literature. So dito, binibigyan tayo ng idea kung paano ba natin mai-spot or malalaman sa mismong literature or mga studies na binabasa natin or mga printed or mga non-printed material, mga published at saka mga non-published material, yung mismong gap, no, research gap sa mga ito. Una, no, tumingin daw tayo sa mga published literature for inspiration. Itong mga published literature na ito ay magbibigay sa atin ng ideya kung ano ba yung mga na-study na o na-explore na no, sa iba't ibang area o sa iba't ibang body of knowledge. Bakit mas pinopromote natin yung mga published literature? Kasi yung mga published literature, ito yung mga na-review na no, ng ating mga reviewers or mga expert. So, meron tayong tinatawag na validation, no, na talagang ito ay bago pa na-publish ay naitama na ng mga eksperto. At least ito ay na-scrutinize na bago pa man i-share no, sa wider population. Ikalawa, we need to ask for research advisor support. So from time to time, kailangan makipag-communicate tayo sa ating mga advisor para masigurado na mabibigyan nila tayo ng enough understanding and of course, no, enough comprehension doon sa mismong topic or mismong title na ating ginagawa. Susunod is to
Use digital tools to look for common subjects or most of the research papers. Meron tayong mga pwedeng application na gamitin o kaya mga web tools para mabigyan tayo ng idea doon sa mga common subjects or mga topics na na-explore na sa mga printed o doon sa mga iba rin mga available resources, particularly yung mga na-publish na sa ating internet. Susunod naman is to check prominent journal websites. These are very important kasi itong mga journal websites na ito or even mga journal o mga printed journals or magazines or yung mga serials na tinatawag ay dapat mga reputed, no, mga reputable at talagang kilala, no, na talagang nagpo-produce sa mga quality research paper. So pwede rin naman i-examine yung iba na hindi ganun pang malakasan gaya ng sabi ng iba. However, no, ang golden standard natin dyan ay yung mga accredited at the same time ay yung mga internationally recognized na mga journals or mga magazines, no, na na-reviewed, no, ng ating mga expert. For example, yung mga makikita sa Scopus, no, sa iba pa mga citation index na ini-index nila itong mga journals and magazines na ito na talagang very reputable na on their respective field or area sa research na kanila nagiging subject or topic sa kanilang monthly, no, o di naman kaya quarterly or annually issuance ng kanilang mga journal or magazine. Next naman is to make your questions a note. So, at the back of our head, at the back of our mind, at the same time, no, may mga notes na tayo kung ano yung mga questions, topics na titignan natin kapag nagbabasa tayo ng mga literature para at least magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung mga hahanapin natin na possible na ito yung magiging mga research gap. Susunod naman is we need to study ang mga question na pinopost natin, yung mga questions na dapat natin i-explore para at least malaman natin ano bang mga area o ano bang mga factors o ano pa kaya mga parameters ang hanapin natin sa mga literature na ating babasahin. Commonly kasi, kapag nagbabasa tayo ng mga literature, for example, mayroon tayong isang study na nakita, ang common o pinakauna na nakikita natin dyan, no, bukod sa title, ay yung mismong abstract itself. So, magkakaroon tayo ng idea pag binasa mo yung abstract, kasi synopsis yan, no, or brief summary ng ating pinaka-research, makikita mo na, no, minsan din kung ano yung mga questions or mga objectives na in-explore o sinagot sa mismong pag-aaral. At the same time, pag nakita mo rin ang mismong abstract, no, makikita mo ang pinaka-keywords o yung listahan ng mga key concept or key variables na in-explore sa ating pag-aaral. So, magkakaroon kayo ng mga idea na ito lang yung na-explore sa pag-aaral na ito. So, magkakaroon ka ng understanding na yung mga wala pa dito o yung mismong question na nire-raise mo sa iyong pag-aaral ay maybe somewhat different sa mismong study na to. So, magkakaroon ka ng idea na talagang meron pang research gap, no, na pwedeng i-explore sa iyong pag. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumamit, no, ng isang framework or model para madaling maisagawa natin ang tinatawag nating research gap. So ang modelo na ito, o ang framework na ito, ang tawag sa kanya ay iba-iba, no. Minsan ang tawag sa kanya ay PICO, minsan naman ay PICOS, minsan naman ay PICOT, minsan naman ay PICO. So whatever the framework it is, or pwede nyo i-combine itong mga framework na ito, ipinapakita sa atin kung paano ba natin makikita yung pinaka-research gap, no? Particularly sa iba't ibang klase ng gap na diniscuss natin earlier. So, for example, kung PICO framework ang iyong gagawin, mauuna muna yung P. Ayan yung patient, population, people, or problem. So, ibig sabihin, pwede sa unang phase o sa unang part ng model na iyan, ang i-present mo ay ang patient. O di naman kaya population, o di naman kaya people, o di naman kaya ay problem. So, ano yung mga tanong na pwede mong tanungin dyan? For example, no, pwede nasa isip mo, tinatanong mo, what are the most important characteristics or demographics of the population or sample that you are investigating with? What is the problem of your investigation? Who will be involved in your study? So, lahat ng mga questions na ito ay sinasagot, no, ng unang part ng PICO framework, which is yung P. So, ito yung mga pwede mong ilagay, no, dyan, no. For example, gender, age, ethnicity, disease, students, etc. So, as long na sinasagot niya yung patient, population, people, or problem, or any of this, ay okay na tayo dyan sa unang part ng PICO framework. Susunod naman ay ang I, which stands for investigation.
intervention, I mean. Itong intervention na ito ay prognosis, exposure, or variable, o di naman kaya yung mga factor na pwede makakaapekto or nakakaapekto sa mismong literature na na-review o nakita or nabasa na natin. Ano ba yung common naman na sinasagot dito? What is the main intervention used sa mismong study na iyong na-review? What are they exposed to? Yung mismong population o yung mismong patient or people na involved sa pag-aaral na nabasa mo. What or how? Yan ang madalas sinasagot no, sa second na part ng framework na ito. So, ano yung mga common na nilalagay dyan na pwede mong ilagay no, based sa review mong literature? For example, anong treatment na ginamit, ano yung test na ginamit, anong assessment na ginamit, and so on and so forth. Susunod naman sa ating framework ay ang letter C o ang comparison, comparative, intervention, or control. Ano yung nakalagay dyan? So, commonly, ano ba ang tinatanong dyan sa mga nabasa mong literature? For example, what is the main alternative used? What do we compare the intervention with? Compared to what ang mismong intervention na ginamit natin o yung treatment na ginamit natin? So, ang common na pwede mong nilalagay dyan ay for example, no, placebo, yung walang treatment na ginamit, pwede rin naman anong klaseng intervention o material ang ginamit as a form of intervention. So, pwede nating ilagay dyan. Susunod naman, no, pinakala sa ating PICO framework ay ang outcome. So, ano ba yung mismong sinagot no, sa pag-aaral? What is it trying to measure or to improve or to accomplish or to affect to sa ating ginawang pag-aaral o sa mga ginawa ng pag-aaral ng mga naunang researchers sa atin. So, andyan yung improved performance, for example, enhanced memorization, etc. Pagka naman PICOS, ang framework na ginamit, no, ang pinaka-last part ay ang setting o ang pinaka-study design. So, ano yung mga sinagot na sa mga previous studies na pwede natin maging basis sa ating gagawing research gap matrix? For example, where is the setting or the local or the place of study? What is the study design used? So, pwede mong sagutin no, ang lugar na pinagawa ng pag-aaral. Pwedeng, for example, sa isang hospital, sa isang community, sa public school, sa isang region. At ang research design na ginamit, for example, ay descriptive, correlational, pwede rin naman mixed method, anong klaseng design ng mixed method, etc. etc. Kapag naman na PICOT, no, PICOT, ang ginamit mong framework, ang pinaka-last part naman dyan ay ang time or time frame. So, anong question ang sinasagot sa mga nagawa ng pag-aaral? For example, how long will it take to get the desired outcome or to accomplish the study itself? So, ano yung common na nilalagay dyan? For example, no, sa time frame mo, sa timeline mo, ay 30 days lang siya gagawin, 1 year lang siya gagawin, isang semester lang siya gagawin, no, 6 na buwan siyang gagawin, and so on and so forth. Kapag naman PICOC o PICOC ang framework na ginamit mo, pinaka-last part ay ang context. So, ano yung mga sinagot na sa pag-aaral na ginawa before? For example, in what kind of situation or circumstance or organization na nagawa o naisagawa yung pag-aaral? So, pwede mo sagot yung for example, no, sa pinag-compare, for example, sa konteksto ng hospital at saka ng ginawa sa bahay, yung treatment, for example, sa school setting, no, sa modern and conventional, yung difference sa pag-apply ng mga ito, and so on and so forth. So, ito yung common na research gap matrix no, na ginagamit no, ng mga authorities at ng mga practitioner para mas madali tayo magsagawa no, ng research gapping. Kasi kung may idea na tayo no, at mapoprofile natin yung ating mga nagawa ng pag-aaral before o yung mga nagawa ng pag-aaral ng mga researchers before, magkakaroon tayo ng idea na ito pa yung gap, meron pang gap kasi ito pala yung mga available na mga area of exploration or subject of investigation na nagawa sa mga previous studies. So, magkakaroon tayo ng idea na ito pa yung mga kailangan gawin at investigahan at ma-fit natin yon no, sa isa pang panibagong pag-aaral na gagawin natin. Kasi, commonly, ang mismong research gap no, sa mismong mga study, ito rin yung mismong bibigyan natin ng kasagutan o yung fill natin no, itong gap or itong void na ito na nakita natin. So, typically, ang mag-fill dito ay ang mismong investigation or study na gagawin natin. So, hopefully, nakatulong sa inyo ang ating discussions tungkol sa research gap at sa pag-identify nito sa ating literature.
So hopefully, no, magamit nito na maayos and looking forward no, to our next discussion. Again, this is your Research Geek 101.